Magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Araw po ng Lunes, ika-20 ng Hunyo. Ang ating pong pagbubulay-bulay ay mula po sa Aklat ng Mateo, Kabanata 11, mga talata 28 hanggang 30. At ang sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at na bibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling-dali ng aking pamatok at magaang ang pasaning ibibinibigay ko sa inyo. Ang ating pong pagbubulay-bulay ngayon ay papamagatan po natin, Try Jesus. Usong-uso ngayon ang mga food supplements na nangangakong makapagkakaloob ng kakaibang lakas at resistensya sa mga regular na iinom nito. Sinasabi rin na ang mga ito ay nakapagpapagaling ng sari-saring sakit. Ang nakapagdududa lamang sa mga pakete ng mga ito ay may nakasulat, no proven therapeutic claim. Hindi pa napapatunayan na ang mga ito ngay nakapagpapagaling at nakapagpapalakas na gaya ng kanilang inaangkin. Sa mga commercial na mga gamot at food supplements ay talagang bibilib ka. Gayunman, karamihan sa mga commercial na ito ay exaggerated. Sa ating pong aklat na binasa kanina, ang Mateo chapter 11 verses 28 to 30 ay isa ring commercial. Ngunit ang kakaiba, ito ay makatotohanang commercial. Hindi exaggerated. Walang halong bola, walang halong pandaraya. Kung ipaparaphrase natin ang Matthew chapter 11 verses 28 to 30, sa commercial lingo ay ganito ang lalabas. Feeling tired? Try Jesus. Tayong lahat ay target audience ng commercial na ito. Sapagkat sino ba sa atin ang hindi nakararanas ng pagkapagod sa pagtupad sa maraming responsibilidad? Sino ba sa atin ang hindi nakararanas ng stress sa mga napakarami nating dapat pagbayaran? Sino ba sa atin ang hindi nakadarama ng panlulupaypay sa tumataas na halaga ng mga bilihin? Sino ba sa atin ang hindi nakadarama ng pagkatakot sa mga lumalalang katiwalian at krimen sa ating lipunan? Kung ikaw ay natatakot, nanghihina, napapagod, nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa, try Jesus. Sabi sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga food supplements, they are available in the market. Pero para magkaroon ka, kailangang bumili ka. Gayon din si Jesus. Siya ay available sa lahat. Ngunit kinakailangan lumapit ka sa Kanya at siya ay tanggapin sa diwa ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan. Pansinin ang pangako ni Jesus sa mga lalapit sa Kanya. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi niya sinabi, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng isang buhay na trouble-free. Ang sabi lamang niya, sa inyong kapaguran ay bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Jesus does not promise us a rose garden. Ang pangako niya ay kapahingahan, kalakasan, at katatagan sa pagharap sa mga problema at pagpasan sa mga pasanin.
Ang panalangin ng isang Kristiyanong mahina ang pananampalataya ay ito: Panginoon, huwag mo akong bibigyan ng problema. Ang panalangin naman ng isang Kristiyano na matatag ang pananampalataya ay ito: Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas sa pagharap sa mga problema. Kung bibilin mo ang mga commercial food supplements, ngunit hindi mo naman iinumin, ay baliwala. Kung lalapit ka kay Jesus, ngunit hindi mo naman siya pinapapasok sa iyong buhay at hahayaang siya na ang maghari sa lahat-lahat, ay baliwala rin. Ang sabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at bigyan ninyo at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Makapaghari lamang si Jesus sa iyong buhay kung magpapasakop ka sa kanyang disiplina at susunod ka sa kanyang mga utos. Walang shortcut dito. Kailangan tahakin ang mahabang proseso sa pagsunod. Bawat gamot, bawat food supplement ay nagsasabing ito'y epektibo. Kapag ininom mo, gagaling ka, lalakas ka. Bawat gamot ay nagkiklaim ng efficacy at potency. Bakit epektibo si Jesus? Ang unang dahilan ay sapagkat si Jesus ay maamo at may mapagkumbabang puso. Dahil dito, makalalapit ka sa kanya anumang sandali. Maaari mong ihinga sa kanya ang mga daing ng walang pangingimi. Ang ikalawang dahilan ay sapagkat malambot ang pamatok ni Jesus. Ang pamatok na ginagamit upang maging magaan ang pasanin, sa pamamagitan ni Jesus, gumagaan ang anumang pasanin. Sa pamamagitan ni Jesus, yung mga bagay na hindi natin kaya ay nakakaya natin. Katulad ni Pablo, masasabi rin natin na ang sinabi niya sa Pilipos Kabanata 4, talata 13, at ang sabi, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang mga food supplements ay nangangakong magbibigay ng lakas sa mga nanghihina at resistensya sa mga sakitin. Si Jesus ay nangangakong magbibigay ng kapahingahan sa nanlulupaypay at hapong kaluluwa. Napakarami ng gamot na naimbento ng mga tao. Ngunit wala pang naimbento ang tao ng gamot sa nanlulupaypay at nanghihinang kaluluwa. Mayroon ngang gamot na pampatulog, ngunit walang gamot na nakapagbibigay ng panloob na kapayapaan or internal peace. Meron ng gamot na nakapagpapalakas, ngunit walang gamot na nakapagpapatibay ng pagkatao o karakter. Meron ng gamot na pumapatay ng mga mikrobyo, ngunit walang gamot na pumapatay ng kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagamot ni Jesus. Maibibigay ni Jesus because Jesus is the greatest physician. Walang perpektong gamot, sapagkat lahat ng gamot ay may side effect. Ngunit si Jesus ay perpekto, at bilang gamot sa ating nanlulupaypay na kaluluwa ay walang side effect. Ang mga gamot ay may tinatawag na expiration date. Ang bisa nila ay ang bisa nila ay hindi panghabang panahon. Ang bisa nila ay may katapusan. May limitasyon. Ngunit si Jesus, ang bisa ng kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Walang limitasyon, hindi kumukupas, hindi nababawasan. Kung paano si Jesus noon, gayon pa rin siya ngayon at maging sa mga darating pang panahon. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, aming Panginoon, salamat sa
na sa iyo ay nakasusumpong kami ng kagaangan at kapahingan kung tatanggapin ka namin sa aming buhay. Sa dami ng mga alalahanin at kagulumihanan na dala ng buhay dito sa lupa, kailangan ka namin upang hawakan at hipuin kami. Salamat at nariyan ka lagi at di nagkukulang. Buksan nawa namin ang aming mga puso at papasukin ka. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Siya nga pala mga kapatid, sana po'y pagpasensyaan niyo po muna sa pagharap ko sa inyo na ako'y naka-face mask. Ito po ay sa dahilan ako po ngayon ay bungal at ako po'y nahihiyang umarap sa inyo ng ganong itsura. Kaya po ako naka-face mask. At sana po mapagpasensyaan niyo muna ako. At paalam na po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli po. Ako po si Jerry Reyes, ang inyong lingkod. Salamat po.